Tunay ngang napakahalaga ng seaweed sa ating pamumuhay. Mula sa pagkain, gamot, at sa hindi mabilang na mga produktong nanggaling sa halamang ito. Pero paano nga ba tayo magsisimula ng seaweeds farming? This is Joel Alcazar ng Palawan Home Provider. Halina't matuto at kumita at pag-usapan natin kung bakit mahalaga ito para sa ating karagatan. Mayroong 897 na uri ng seaweed dito sa Pilipinas. Pero 2 uri lamang ang ating itinatanim. Ang Kappa Ficus albarisi at Haliminia, kung saan ito ang may pinakamataas na market demand. Paano nga ba magsisimula sa pagtatanim ng seaweeds? Una, kailangan natin ng maliit na bangkang bisagwan. Tama ang narinig mo, bisagwan lang. Dahil ang pagtatanim ng seaweeds ay ginagawa sa parte ng dagat na mababaw lamang at hindi ginagamitan ng bangkang di motor. Ang bangkang ito ang magsisilbing sasakyan mo para sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ng mga itinanim mong seaweeds. Makakabili ka ng bangkang bisagwan sa halagang 1,000 hanggang 2,000 piso lamang. O pwede namang magpamiyembro ka sa mga organisasyon na ibinibigay ng pamahalaan para sa mga maliliit na mangingisda, kung saan mayroong mahigit 200,000 na fisher folks ang kasalukuyang miyembro nito. Libre na po ang dagat. Maghanap lang po tayo ng magandang pwesto na pwedeng patayuan ng seaweed farm. Maliban sa mga lubid at pataw na kailangan natin sa ating seaweed farm, ang susunod na kakailanganin natin ay ang binhi o seedlings. Maraming available na ibinibintang seedlings sa halagang 10 piso hanggang 15 piso na pwedeng itanim. Ang dagat ay hindi dapat mas mababaw sa 1 metro ang lalim. Kailangan din na hindi masyadong malakas ang pressure o ang agos ng tubig. Kailangan ng seaweeds ang temperatura na hindi tataas sa 30 degrees Celsius. Kaya mapapansin nyo na nakalubog ng bahagya sa pamamagitan ng pataw ang mga seaweeds. 27 to 30 salinity ang kailangan ng seaweeds dahil saltwater algae po ito. Kailangan siguraduhin walang dumadaloy na ilog sa pinagtaniman mong dagat para walang matabang na tubig o brackish water ang dadaloy at sisira sa mga itinanim mong seaweeds. Ang kasunod ay ang pag-aani ng seaweeds o harvesting period. Sa loob lamang ng 30 days ay pwede nang i-harvest ang mga tinanim na seaweeds. Ito na yata ang pinakamabilis na harvest system sa farming method o sa farming community. Pagkatapos ay patutuyuin ito sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw at ma-decrease ang bigat nito hanggang 10%. Yung tuyong seaweeds ang pwede nang ibenta sa halagang 75 hanggang 85 pesos kada kilo. Ito ang second to the third export commodity sa ating bansa. Nanggagaling din dito ang mga frozen dessert, jelly, meat, dairy beverage, sausage and dressing at iba pang mga gamot. Pinagkukuhanan din ito ng Kappa Ficus na isang uri ng neutralizer ng tubig at ng harina. Ang seaweeds din ang kinukuhanan natin ng karajinan na ginagamit sa napakaraming gamot na nasa ating mga butika. At ngayon ay ginagawa na rin itong plastic o plastic alternative dahil ito ay isang biodegradable.
Ayon sa pag-aaral, ang seaweeds ang naglilinis sa ating karagatan. Sinasala nito ang mga duming dumadaloy sa itaas ng tubig at ito ang nagiging sangkap para maging pagkain ng mga seaweeds. Kaya malaking tulong siya sa ating problema tungkol sa polusyon. Napakalawak ng ating dagat at napakadaling simulan ng seaweed farming. Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa aking video. Marami pong salamat.